Eto na mga kababayan ko, tuluyan ng binulgar nito ni former Senator Antonio Sani Trillanes IV ang mga anomalya na kinasangkutan ng ama at half-brother ni Senator Bongo. Ano nga ba ang kinasasangkutan nilang iskandalong ito mga kababayan ko? At may sinabi si Senator Trillanes na tila bang hindi makakalimutan neto ni Bongo. Ano ito mga kababayan ko? Panoorin nyo po ang video na ito. Para maliwanag na nakakuha ng 7 billion pesos worth of projects yung tatay at kapatid ni Bongo. Aroy, ang laki nito Because of the influence nilang dalawa ni Duterte. Walang pwedeng ibang dahilan kung paano nila nakuha yon. Kalokohan para kay dating Senador Sonny Trillanes ang paghugas kamay ni Senator Bongo. Idiniin kasi ni Go na hindi niya tinulungan ang kanyang pamilya sa kanilang government contracts. Ayun pero pag-usapan natin dito, first of all is niliwanag ni former Senator Antonio Sani Trillanes na itong si Go ay sangkot pa rin dito sa maanumalyang pagkakasangkot ng kanyang pamilya at ng kumpanya na nakapangalan pa sa kanya na CLTG. What's the meaning of CLTG once again? Christopher Lawrence Tesoro Go. Mga kababayan ko. Ito pakinggan nyo ho. At hindi niya raw kilala ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya. Dinideny na po ni Senator Go itong tawag ito, flood queen and queen na si Diskaya, mga Diskaya, mga kababayan ko. Ama ng senador, si Desiderio Go, ang owner ng CLTG Builders. CLTG Builders. O yan para malaman nyo Ito ito ay balita ito. Pag-aari ho ng tatay ni Senator Go, mga kababayan. Half-brother naman niya si Alfredo Go, ang may-ari ng Alfredo Builders and Supply. Oy, naku, malaki yan. Medyo nakakakilabot to. May biruin mo Like I said mga kababayan ko, there is a conflict of interest Kung titingnan nyo mabuti, yung narrative na to. Kung titingnan nyo, yung tatay niya, na si yung tatay ni Senator Go, mga kababayan ko, is what can I call is may-ari ng CLTG. And then yung kapatid niya, Alfredo, ang pangalan ng kumpanya, mga kababayan ko, is may-ari ng tawag ito ng isang kumpanya rin ng kumbaga builders din, and Alfredo Builders and Alfredo Supply Materials. Nai-imagine nyo ba yung nai-imagine ko? Mga kababayan, nai-imagine nyo ba? Nakikita nyo ba yung nasisense ko na circle sa kanila? Ako nakikita ko. Kasi kahit ipakita ko ng ganito sa inyo, tingnan nyo na mabuti Tingnan nyo na mabuti. Kung ipapakita ko sa inyo ng ganyan, yan si Desiderio Go, father owner, and si half brother niya si Alfredo, na may-ari ng Alfredo. Mga kababayan ko, what do you think, mga kapatid? So ibig sabihin nito, matagal na nag-ooperate. And may circle mga kababayan ko, itong family ni Senator Go sa business sa pagkuha ng kontrata sa loob ng gobyerno. But here is the question, mga kababayan ko. Is Senator Go involved ba dito? Mga kababayan, kapag sinabi mo sa sarili mo na pwede ba magpalit na lang ng pamilya kung pwedeng pipiliin niya rin ba kaya? Magpapalit kaya siya ng pamilya? Tatakwil niya kaya ama niya? Yun lang ang tanong ko, mga kababayan Tuloy. Ang dalawang kumpanya, base sa COA records, nakalikom ng halos 7 billion peso worth of contracts. Grabe. Sa loob ng higit isang dekada. Malaki to Malaki to mga kababayan.
Hindi ho biro. Hindi ho biro. Itong nakikita nyo numbers ngayon dito sa screen. Malaking pera ho ito. Baka ho namamalikmata ho kayo. This is a 7 billion worth of contract. Mga kababayan, ang busisiin natin ngayon, itong mga kumpanya ba na to capable humawak ng malalaking projects? Yes. Ang tanong ko po dito, ito bang kumpanya na to ay capable na humawak ng malalaking projects, mga kababayan ko? Tuloy. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Oh, naku. Ano to drama? Wala tayo sa teleserye. Pwede mo ba idahilan sa taong bayan yun na pagkatapos na makakuha ng 7.5 billion peso na project na nakaupo ka na sa pwesto bilang SP tas senador ka? Pwede mo bang sabihin na pwede mo lang palitan yung pamilya mo? Magpapalit ka? Hindi, yun ang tanong ko ha. Yun ang tanong ko. Kasi para sa akin kung talagang gusto mo palitan yung pamilya mo, nung binubuo pa lang nila yung construction na yung CLTG na pinangalan pa sa'yo, di sana pinalitan mo na yung tatay mo. 'Di ba? Mga kababayan ko, kung talagang gusto mo magpalit, nung binubuo pa lang ng kapatid mo yung Alfredo Builders with the construction materials, di pinalitan mo na rin yung half-brother mo. Bakit ngayon, nung nabubusisi na ng gobyerno, natutuklasan na, hinahanap na may partnership kayo sa mga diskaya, papalitan mo na yung tatay at kapatid mo. Abay, pwede pala yun mga kababayan, no? Ay, nako, mga kababayan ko. Di ba, Ma'am Cheche Boreche, tama ba ako? Di ba? Ang drama ni CLTG. Tuloy. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or kunin ng Panginoon. Nako, hindi dahilan yan drama na yan. Sa totoo lang, hindi dahilan yan drama na yan. The question is, huwag tayo lumayo dun sa narrative Ang question dito, klarong-klaro, pinakikinggan ko, na mga kababayan, paano nakakuha ng 7 billion pesos na pondo yung pamilya mo? Yun yung question ng taong bayan, hindi yung pagpapalit mo ng kamag-anak. Kasi mga kababayan ko, sa pagkakaalam ko, hindi capable humawak yung pamilya, yung kumpanya ng pamilya mo, ng tatay mo at ng half-brother mo, na hindi po capable na humawak, literally, na humawak ng mga big projects. Kumbaga dating hardware lang kayo na nagdi-deliver ng construction materials, ngayon yung Alprego, mga kababayan ko, kaya na po magpatayo ng mga, kumuha na po ng mga naging engineer na. Kaya nang humawak ng mga big projects sa gobyerno. 'Di ba? Tuloy. Yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Mukhang panibagong sakit sa ulo ang haharapin ng senador dahil sa nakaambang na plunder complaint ni Trillanes sa ombudsman. Yes, mga kababayan ko, hindi ko kasabihin sa inyo but this is a surprise. Magfa-file po si former Senator Antonio Sani Trillanes IV ng isang kaso sa ombudsman upang, mga kababayan ko, busisiin sila, mga kapatid. Yan na! Una na siyang naghain ng graft at plunder charges laban sa senador at kay FPRRD last year. May mga bagong mga kontrata na nakita kasi yung mga dokumento na attachment ko nung una, mga annexes, hanggang 2018 lang. Ito, may mga nadagdag pa. Or just before I ended my term in the Senate. Halos dalawang... Ito alam mo sa totoo lang si Sani Trillanes, kinatatakutan to ng mga kontraktor Oo, kinatatakutan ng mga kontraktor yan. Takot at takot ang mga kontraktor sa kanya. Bakit takot at takot ang mga kontraktor sa kanya? Even sa Caloocan, mga kababayan ko, pinagtulong-tulungan niya ng mga kontraktor dito.
Sa sobrang takot na pag nakaupo si Sonny Trillanes na mayor, hindi na sila makakagawa ng kung ano-ano. Hindi, totoo yan, mga kababayan ko. Literally yan, totoo yan, mga kapatid. Tuloy. Ang dekadang impormasyon daw ang hawak niya tungkol sa talamak na infra projects ng Go family. Sa pagtatala ng COA, mula 2007 hanggang 2018, halos 4.89 billion peso worth of projects ang na-award sa CLTG builders. My God, 4.89 billion pesos worth the project nung panahon na nakaupo si Go bilang special assistance of the president. Ang lakas ng connection mo, parang kasi pag SP ka, you are the little president, mga kababayan 3.2 billion dito na secure noong 2017. Okay. Termino ito ni Duterte at sa parehong taon, ayon sa PCIJ, lumobo lang naman ang DPWH budget ng Davao Region ng higit 43 billion pesos. Ayun! Ayan na. Ayan na. Nakakatakot na yan. Ito pinakamatindi. Mukhang namapya ang mukhang namapya ang Davao. No? Mga kababayan ko. Lumobo ang budget ng DPWH way back nung panahon niya. So kasama rin ba dito? So kasama na dun sa budget yung allegedly na issue tungkol sa 51 billion? Mga kababayan ko. Oh, ito 7 billion ang pinag-uusapan natin. Yun dun sa kay Pulong 51. Nasa 19 billion lang kasi ito noong 2016. Ang kumpanyang Alfrego naman nakalikom ng hundreds of millions worth of contracts. Hundreds of millions worth of contract. Kahit may limit ang lisensya nito. Ayan. So sino na ipag-partner sa sa Diskaya? Ilan dyan through joint ventures para makakuha raw sila ng malalaking proyekto. Alam mo, legal naman kasi through joint venture na yan No? Totoo, legal naman talaga yan. But ang problema dito, yung pagpasok ng kumpanya, kung paano nila ba-budgetin. Medyo magulo yung usapan na yan, pero tuloy mo tayo. Halimbawa na lang ang 816 million peso JV ng CLTG sa kumpanya ng mga Diskaya na St. Gerard. Ayan. Isa silang sindikato, kaya kasama siya sa kaso na yun. Special Assistant ni Duterte Sigo mula 2016 hanggang 2018, habang senador at naging chair ng ilang Senate committees. Busisiin niyo yung target data. Gaya ng Health at Sports mula 2019 hanggang 2022. Sa ilalim ng batas, kapag napatunayang may illegal benefits na at least 50 million ang pamilya ng isang opisyal dahil sa influence nito, pwede silang managot dito. Ngayon, niluwagan na ng ombudsman ang patakaran sa pagsilip sa SALN o financial documents ng government officials. Pero ani Trillanes, tututukan niya muna ang mga kaso laban kina Go at Duterte bago niya silipin ang SALN nila. Ako hindi naman ako interested sa SALN nila. Pero let the people speak kung bubuksan ng SALN. Well, for Senator Antonio Sonny Trillanes, job well done, sir. No. Gusto ko yung attitude mo na ganyan. Kasi until do or die tayo dito sa totoo lang mahigpit yung laban natin. Ang kalaban natin dito, corruption na sa Pilipinas Kasi kahit anong gustong gawin ni Senator Trillanes na linisin ang Pilipinas, may mga tarantado pa rin talaga sa bansa natin Yung alam mo yung what I mean is ganyan ang words ko is walang sawa kumain ng pondo ng pera ng taong bayan. Hindi na nagsawa, mga kapatid. Yung mga ganun ba? Pero ani Trillanes, tututukan niya muna ang mga kaso laban kina Go at Duterte bago niya silipin ang SALN nila. Gusto raw patunayan ni Trillanes sa taong bayan na hindi lang siya basta-bastang nag-aakusa kung hindi nagsasampa rin ng kaso. Sa kabila raw ng mga emisaryong pinapadala sa kanya, sinasara raw niya ang pinto at hindi ito uubra. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. Diba? Maraming salamat sa Billionario News Channel. But anyway, mga kababayan ko, sana mapanagot na yung dapat na panagot. Kasi kung walang mananagot, wala
Kung walang lilitisin, bale wala. Kailangan ng Pilipino, magkaisa tayo. Panagutin ang dapat panagutin at pagbayarin ang dapat pagbayarin sa ating bayan. Kasi hanggat may mga nananatili na tila ba'y nagnanakaw, tila ba'y sitting pretty, tila ba'y sila na lang yung makikita mo na parang kailangan nating gawin na sundin. Mga kababayan ko, tuloy-tuloy po ang pagnanakaw ng mga yan. Wala hong like I said, wala hong magbabago kung hindi ho tayo magpapalit ng bago. Mga kababayan ko. I'm very thankful to the Filipino people kasi nakita ninyo yung totoong Sonny Trillanes. Nakita ninyo yung pakikipaglaban niya sa korupsyon, pakikipaglaban niya for the Filipino people, pakikipaglaban niya para ipagtanggol ang ating bayan sa mga magnanakaw. That is the advocacy of the former senator. At nakikita ko sa kanya yung pag-asa na kung ito'y babalik sa higher position o mananalong mayor, mga kababayan, malaki ang tsansang mabago natin ang Pilipinas. Mabago natin ang isang lungsod. Kaya po mga kababayan ko, naniniwala rin ako na si Senator Sonny Trillanes ay kinatatakutan ng mga magnanakaw sa bayan. Hindi lang ito basta gwardya ng ating bansa, pero he is a true hero for the Filipino people. Kung gusto mo ng ganitong usapan araw-araw, maaari mo ba akong i-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel? I-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. Maraming salamat po.